ang unang Pilipino na namatay noong World War I. Saan nasusukat ang pagiging bayani? Sa tapang, sa talino, sa pagkakakilanlan sa sariling bayan, o sa sakripisyo para sa iba? Maraming dahilan kung bakit itinuturing na bayani ang isang tao. Isa na rito, si Tomas Claudio, isang Pilipinong nag-iwan ng kanyang tahimik na buhay sa Morong, Rizal upang harapin ang giyera sa malayong lupain. Siya ang unang Pilipino na nagbuwis ng buhay sa isang digmaang pandaigdig. Isang kwento ng tapang at sakripisyo na tila kinalimutan na ng marami. Ano nga ba ang kanyang kwento? Paano siya napadpad sa ibang bansa? At bakit natapos ang kanyang simpleng buhay sa isang trahedya na may dangal? Noong May 7, 1892, isinilang si Tomas Mateo Claudio sa Morong, Rizal. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama, si Gregorio Claudio, ay isang violinista na nagbibigay aliw sa kanilang komunidad, habang ang kanyang ina, si Pelagia Mateo, ay isang mananahi na masipag na nagtaguyod sa kanilang tahanan. Bilang isang bata, palaging puno ng sigla si Tomas. Ipinamalas niya ang likas na tapang at pagkahilig sa pakikipagsapalaran. Sa kanyang murang isipan, tila ba may tawag na sa kanya ang buhay na mas malaki pa kaysa sa simple niyang pamumuhay sa Morong. Sa eskwelahan, kilala siya sa pagiging masayahin at matulungin sa mga kaklase, dahilan upang mahalin siya ng kanyang mga kaibigan at guro. Nang sumali siya sa mga military exercise sa kanilang paaralan, mabilis siyang napansin. Pinangunahan niya ang kanyang mga kaklase bilang isang mahusay na pinuno at kalaunan ay binigyan ng ranggo bilang battalion commander dahil sa kanyang likas na kakayahan sa pamumuno at disiplina. Pero ang kanyang masayang kabataan ay biglang sinalubong ng trahedya nang pumanaw ang kanyang ama noong 1907. 15 taong gulang pa lamang siya noon at ang pagkawala ng kanyang ama ay nagdala ng matinding hamon sa kanilang pamilya. Bagamat natapos niya ang elementarya, hindi naging madali para kay Tomas ang pagpapatuloy sa high school. Sa kabila ng kanyang talino at kasipagan, hindi niya natapos ang pag-aaral sa Pasig High School at Manila High School. Sa halip, naghanap siya ng paraan para makatulong sa kanyang pamilya. Naging bantay siya sa Bureau of Prisons, pero nagkaroon ng problema sa kanyang trabaho. Noong 1911, natanggal siya sa tungkulin dahil sa dereliction of duty o dahil natutulog daw siya sa trabaho. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Naghanap siya ng mas maraming oportunidad sa ibang lugar na magiging simula ng mas malaking paglalakbay sa kanyang buhay. Noong 1911, iniwan ni Tomas ang Pilipinas para maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Una siyang nagtrabaho sa mga plantasyon ng tubo sa Hawaii, pero hindi nagtagal doon dahil sa hirap ng trabaho. Nagpunta naman siya sa Alaska at nagtrabaho sa mga pabrika ng salmon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang kalagayan, kaya't nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga mas magandang oportunidad. Napunta si Tomas sa Reno, Nevada, kung saan nakakita siya ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Nag-enroll siya sa Clark Hills Business College at pinalad na makapagtapos ng kursong Commerce noong 1916. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa kanya upang makahanap ng mas maayos na trabaho bilang isang clerk sa City Post Office. Sa kabila ng kanyang maayos na kalagayan, tila may hinahanap pa rin siyang mas malaki, isang layunin na higit pa sa tahimik na buhay na kanyang natamo. Noong April 6, 1917, pumasok ang United States sa World War I. Nakikipaglaban sa Central Powers na kinabibilangan ng Alemanya, Austria-Hungary at iba pa. Kasabay nito ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika, lalo na sa Hawaii at iba pang bahagi ng kontinente ay kinakailangang magparehistro para sa military draft. Pero si Tomas Claudio nagdesisyon ng sumali bilang voluntaryo sa halip na maghintay ng tawag. 2 beses siyang na-deny sa kanyang aplikasyon pero hindi siya sumuko. Sa pangatlong pagkakataon, noong November 2, 1917, natanggap siya at naitalaga sa 41st Infantry Division ng US Army. Hindi nagtagal, isinama siya sa pagsasanay ng grupo na may pangunahing layunin na ihanda sila sa paglaban sa malupit na digmaan sa Europe. Sa pagsapit ng December, sumakay si Tomas at ang kanyang mga kasamahan sa barkong tumawid ng Atlantic Ocean. Dinala sila patungo sa France kung saan naharap agad ang mga bagong sundalo sa malamig at mapanganib na kalagayan ng digmaan. Nai-assign si Tomas sa trenches ng Toul Sector, isang lugar na kilala sa pagiging sentro ng mga sagupaan ng Allied at Central Forces. Kalaunan, siya ay napunta sa Montdidier Front,
kung saan nagsimula ang serye ng matitinding labanan. Sa ilalim ng pamumuno ni General John Pershing, si Tomas at ang kanyang mga kasamahan ay naging bahagi ng makasaysayang labanan sa Chateau Thierry, bahagi ng Marne Offensive noong June 1918. Ang operasyong ito ay naglalayong itulak pabalik ang mga puwersa ng Aleman mula sa teritoryo ng Allied Forces. Isa ito sa mga pinakamadugong laban ng digmaan. Ang lupa ay natakpan ng barbed wire at hinagtad ng mga pagsabog, habang ang himpapawid ay napuno ng flak at makapal na ulap ng usok mula sa mga artillery. Ang bawat araw sa battlefield ay naging pagsubok sa tibay ng katawan at tapang ng kalooban ng mga sundalo. Noong June 29, 1918, naganap ang isa sa pinakamatitinding sagupaan sa kasaysayan ng digmaan, ang labanan sa Chateau Thierry. Sa ilalim ng walang tigil na pagpapaulan ng bala at pagpapasabog ng artillery, ang Allied Forces, kabilang si Tomas Claudio, ay lumaban upang itulak pabalik ang mga puwersa ng Aleman. Ang paligid ay nilamon ng ingay ng flak guns at ang amoy ng pulbura ay kumakalat sa hangin. Habang ang kanyang mga kasamahan ay nakikipagsagupaan sa harapan, si Tomas ay nasa gitna ng kaguluhan, matapang na nakikipagsapalaran kahit sa dayuhang lugar. Ang lupa ay nabalot ng barbed wire at natalsikan ng dugo mula sa mga sugatang sundalo. Ang mga pagsabog ay yumanig sa lupa at ang langit ay tila nagdilim sa dami ng usok katalikabok. Sa kasamaang palad, habang naglalakas loob na tumawid sa no man's land, tinamaan si Tomas ng bala. Bumagsak siya sa gitna ng putukan. Ang kanyang kabayanihan ay nagtapos sa edad na 26. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang labanan sa Chateau Thierry ay naging isa sa mga mahalagang tagumpay ng Allied Forces. At ang pangalan ni Tomas Claudio ay naging simbolo ng tapang at kabayanihan ng mga Pilipino sa isang digmaang pandaigdig. Si Tomas Claudio ang kauna-unahang Pilipinong namatay noong World War I. Noong 1921, ang kanyang mga labi ay naiuwi sa Pilipinas mula pa sa malayong kontinente ng Europe. Ang kanyang naging huling hantungan ay ang Manila North Cemetery. Sa paglipas ng panahon, maraming mga parangalang iginawad kay Tomas upang patuloy na alalahanin ang kanyang sakripisyo. Sa kanyang bayan sa Morong, Rizal, itinayo ang Tomas Claudio Memorial Elementary School na kalaunan ay naging Tomas Claudio Memorial College. Ang kanyang pangalan ay naitala rin sa kasaysayan ng Kalakhang, Maynila sa pamamagitan ng Tomas Claudio Street. Bukod dito, pinangalanan din sa kanya ang isang kampo sa Parañaque, ang Camp Tomas Claudio, bilang parangal sa kanyang kabayanihan. Ang kwento ni Tomas Claudio ay paalala sa mga Pilipino na ang kabayanihan ay walang hangganan. Ito'y hindi nalilimitahan ng lahi, relihiyon o geography. Sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang personal na buhay, pinili niya ang landas na puno ng panganib upang maglingkod, hindi lamang para sa sariling bayan, kundi para sa pandaigdigang adhikain ng kalayaan.